Wait. For today's vlog, mag-explore tayo dito sa Rotorua. First is mag-check-in tayo and magpahinga muna tayo dito sa Rock and Backpackers Hostel. Then later around sunset, punta tayo sa Redwood Rotorua Treetop Walks. The following day, pupunta tayo sa Waitomo Glowworm Caves. Tapos balik na tayo sa city center. Sa Eat Street tayo magdi-dinner. Sa vlog na to, we'll weigh in kung ang pupuntahan natin dito sa Rotorua ay worth it puntahan or kailangan bang i-rethink it kung may mga dapat pang i-consider. Pero personal opinion ko to ha, if may iba kang take, that's okay. So, very basic lang ang room natin for today's video. So, makikita nyo, mayroong bed. Walang air conditioning. Mayroong bed. May lamp. I think ano to? Heater. May basic na table. May view. Wala, puro bubong. May saksakan. Cabinet with ref. Parang electric kettle. Gas. May naman ba to? Wala. Gumagana naman. And TV. Fan. Meron tayo nilagyan ng luggage. And restroom. We stayed here for 2 nights. It's $87.5 or 5,011 pesos per night. Including taxes na yan ha. Pwede nyo rin i-book to sa Klook and get discount by using our promo code sa pan-checkout. That's the Port Traveler Klook for up to 300 pesos off, no minimum spend. Or TPT Klook 5 for up to 500 pesos off, minimum of 7,000 spend. The first code can be used up to 5 times. 1 hour drive from Mata-Mata Visitor Center to Rotorua. Dapat mas mas maaga pa or mas maigsi pa yung drive if go ay mga kalsada. Kasi ngayon parang ang dami namin nadaanan na under construction ng mga daan. Kaya medyo natagalan kami. Pero ayun, safe naman kami nakarating dito. Pagod lang ng slide si Krisa kasi siya yung nagdadrive yung sasakyan. Tapos si Jax kasi iniwan na din namin sa Mata-Mata. Magbabas na lang siya pabalik ng Auckland. So, eto. Pahinga muna. Then mamaya, activity ulit tayo. Nag-visit lang po kayo dito. Yes po, ako. Okay po. Ito may ticket and receipt po. Question, ano pong pangalan nyo? Rhea po. Rhea. Tapos si yung Kim. kasama? Kim. Rhea. Ayun po yung taga-Batangas? Ako po. Saan po kayo sa Barangay? Sa Lauren po. Ay, Laurel. Saan Ay, nako, ano yun, nung vulkan. Meron. Doon po kami kumuha sa Laurel ng tilapia. Oo, madami nga doon. Malalaki. Yung malalaking gaganyan. Hindi na po namin, yung kamag-anak namin po doon, binibigyan na lang kami. Oh, Hindi na binibigyan. Parang surplus. sige po, thank you po. Nice meeting you, ate. Nice meeting you.
guys, so nandito na kami sa Redwoods Tree Walk. And nasa $40 yung ticket. Tapos, if gusto niyo ng combo deals na may night walk and day walk, that's 65 NZD. Yan. Maximum of 8 people on bridges. So, yun. Ayun yung bridge, guys. Ayun yung lalakaran natin. Doon sa dulo. Dulo. Mahaba to, guys. So, itatry natin na puntahan o i-explore lahat ng mga hanging bridge dito. Tapos, yun, additional fact, bawal hawakan ang tree barks. Ayan. Bawal hawakan. Kasi very sensitive. Tsaka baka ma-damage yung tree. Kaya, yun ang gagawin natin. Hindi natin siya hawakan. So guys, ito daw yung hahawakan. Huwag yung totoong puno. This one. If you wanna feel it, this is what you should touch. Mahal namin kayo eh. Kaya namin kami ano. Grabe. Talagang video all around the world. Similar to sa pinuntahan natin sa Vancouver, yung Capilano na mga hanging bridge. Pero ito mas magalaw. Mas magalaw, more fun! May 23 bridges. 28 na daw. 28? 28 bridges, tapos 22 platforms, and starting height is 6 meters. Tapos highest point daw is 12 meters. Haba ng mga bridges dito. Tsaka magalaw siya. Pero, secured naman. Tsaka may nagme-maintenance naman dito. May portions naman pala itong mga bridges na to na mas malapad or mas malawak yung dadaanan. Yan, kagaya yan. Well, actually, yun pa lang. Yung dalawang yun. Ang iingay naman nung ano? Ivan de Guzman, maingay. Diba? Grabe, inhale, exhale, no? Grabe, sa may exit, makikita yung giant tree. Inabutan niya si Jesus Christ. Same na nabuhay siya at saka si Jesus. Hanggang putol siya noong 1952. So, ang dami na niyang inabutan from Jesus Christ hanggang modern era. Grabe. Amazing, amazing. So, ayan. Ngayon, pipila naman tayo sa night show nila or light show or evening show. Ano ba yan? Gulo-gulo ko na. Ayan. So, yung binili nating ticket is yung combo ticket. So, ibig sabihin,
one ticket yung pinasok natin nung una is yung sa daytime and ngayon naman sa nighttime. And sa nighttime, merong mga light decoration dyan, iba-ibang klase. So makikita natin naka-turn on and well lit yung buong forest at saka yung mga bridge na yun, maliwanag. So, pero bago yan, kakain muna tayo ng ice cream. Same flavor. Sir? Oh. Triple chocolate. Yeah. Triple chocolate. Sa cone. Yun yung binili ko. Tapos si Yosh, Pokey. Patayin natin itong triple chocolate. So, well, I was just about to close off today. Super rich nga. That's only around 20. Yes, that's only going to be around 20. Sobrang thick ng ice cream. Sarap? Nighttime version. Thank you. So ito guys, nandito na tayo ngayon. Nighttime naman. So ngayon natin siya itatry. Pero sabi nga ni Ivan kanina, kung yung kanina kasi, nagpunta kami ng daytime or sunset. Ano siya, very maganda. As in, maganda na yung mga shots. Maganda, kita mo yung mga puno, tapos may sunset pa, golden hour. Kaya perfect. Very scenic. Ngayon naman, for the vibes naman, yun yung sabi ni Ivan, no? Which is tama nga naman. Hindi mo kita yung surroundings, pero maganda yung mga light effects dito. Tara, explore na muna tayo. Hindi na kami masyado mag-vlog dahil nga hindi naman kita rin sa camera. Pero we'll show you some footage para makita nyo kung ano yung itsura paggabi. Pero yun, we'll do our best para makapagpakita ng okay na mga videos. Medyo may kamahalan ng entrance fee dito sa Red Walk Treetop Walks, pero worth it siya. Super nag-enjoy lang tayo naglalakad-lakad sa mga hanging bridges nila dito. Personally, mas gusto namin ang daytime experience kasi mas na-appreciate namin ang mga puno and ferns. The nighttime walk kasi is all about lights, pero medyo nakulangan lang kami ng konti sa mga installations. Pero for an additional 25 NZD lang naman, if may time kayo, igora nyo na ang combo ticket. Lagpas midnight na kami nakabalik sa hostel. And remember, galing pa kami ng Auckland and Hobbiton. And 4 AM pa lang, gising na kami. So, pagod na talaga. Dahil doon, nag-decide na lang kami na skip ang Waitomo Caves the next morning. Which is 2 hours away pa. Balikan na lang namin next time mag-NZ kami. The next day. Dito tayo sa Eats Street. Nag-drive pa rin tayo and kailangan natin magbayad ng parking because we don't want to pay penalties. So yan, bayad tayo ng parking. So kailangan i-enter yung plate number nung sasakyan is QZZ471. I-enter yung sige, email receipt, syempre. Tapos, minimum of the credit card. Tapos, enter yung email address. Tapos, wait. Ayun na, send.
That's okay. Ayan. Ganun lang siya kadali. Ayun ang tip namin para sa inyo guys. So, if you're planning to drive around Rotorua or Tinicob, any part of New Zealand, pagka-park ninyo is magbayad na kayo agad ng parking fee. And tansyahin nyo na mabuti kung ilang minutes or ilang hours kayo magpa-park. Pero better na magkalat kayo ng allowance. Just in case sumobra kayo, hindi nyo pa rin na-worry na ma-penalty kayo. Kasi ang penalty is 70 NZD. Ganun siya kamahal. Pag kinonvertin nyo, nasa kulang-kulang na 3,000 pesos yun. Maanggo siya talaga, pero ang lambot naman. Yan. We're done na sa aming Eat Street na lunch. Dahil hindi na tayo nag-Waitomo, we decided na magpunta na lang sa isa pang popular na attraction dito sa Rotorua, Geothermal Parks. So ito, kasama na natin si Ivan. So, nandito na tayo sa Waiotapu Thermal Wonderland. Nasa 30-minute drive siya from city center. May tanong choices kayo. May 30-minute walk, yun yung walk 1. Walk 1 and 2 na 60 minutes naman. Walk 1, 2, and 3, 90 minutes. Yan. Tapos, open siya from 8:30 AM to 4:30 PM. Pero ang last entry is 3 o'clock PM. Anyways, bayad na tayo ng ticket. Ayan, so $45 yung entrance fee. Dali lang naman kumuha. Yung ticket counter ay eto, katabi ng souvenir shops. And before you enter, kailangan basahin niya yung lines. And then here, fire danger today, moderate. So nagkaka-wildfire kasi dito sa New Zealand, especially init. Okay, come on, let's go, let's go. Guys, my God. Baho. May bugok. May bugok na itlog talaga. Diyos ko Lord. Baho. Kumukulo talaga siya guys. Kaya ito yung pinili naming puntahan dahil napaka-colorful ng surroundings dito. Tsaka yung mga geyser dito. Mga geyser. Noon sila sa iba-iba ng colors. So ganito yun. Kung brown or red, it means iron oxide yung element na nandun. Pag purple, it's manganese oxide. Pag yellow, sulfur.
Pag pink naman, it's cinnabar or mercury sulfide. Then pag white, kaolin or Chinese green. Kaya iba-iba yung mga colors pala dito ng mga craters nila and surrounding areas. Up close kasama ang isa sa mga craters. Grabe, Nagre-reklamo. kumukulo talaga oh. Ang tawag nila dito artist palette because of its different colors. Ayan. May yellow, red, brown, kulay blue, purple, iba-iba. Ganda. Yung mga colors niyan caused by different minerals and mixed dito sa nakasulat sa signage. Parang this area never looks the same 2 days in a row, changing depending on sunlight, water level, and wind direction. Let's do walk to 60 minutes siya. So hopefully matapos tayo na 3:30 PM. Currently ang time natin is 2:50 PM. I think additional lang na 500 meters yung lalakarin sa walk to. By 3:30 tapos na kami. Feeling ko. But anyways, dito muna tayo sa Champagne Pool Lookout. Okay, Primrose Lookout naman tayo. Ano kaya makikita natin dito? Piling ko kulay puti lahat. Yung mga sulfur at saka mga iba-ibang mineral deposits yung kita dito. Pamalay natin. Oh, yung same view lang kanina. Oh, mga ayan siya, kulay puti nga. Ito naman yung mga iba-ibang mga birds and insects na makikita dito sa Y Otapu. Dami. So ito, lakad tayong pababa. Nasa walk to pa rin tayo guys ha. And we still have 30 minutes to spare. Okay na to. And another view. Ganda. Okay. Tatapos kaya namin to by 3:30 PM. Abangan mamaya. So ito na yung walk 3, pero hindi natin yan pupuntahan. Yung pinakamaganda nila eh. Sayang naman. Sa background ko, ito yung Champagne Pool. Ito yung patuloy na nag-expand or lumalaki every year.
Ganda ng kulay. Because of different minerals na. Ngayon, sobrang mainit. Alam mong mainit. Dahil, grabe, steam kung steam ang lumalabas sa kanya. So, ay, pabalik na tayo. 15-minute walk. Pabalik sa entrance or sa exit. Yeah. Let's go. Balik na tayo dahil sobrang init na. May nagtatago sa... Wala man lang dito nga makocoveran ka from the sun. Ito lang, manipis pa. So ano ang tip ni Ivan de Guzman sa mga pupunta dito? Okay na to. Okay na to. Since may 10 minutes pa kami, bumili kami ng ice cream and ng mga souvenirs. Ngayon, ice cream break po na kami before kami yung lumaga. Okay ang Y Otapu Thermal Wonderland. Ang masasabi ko dito is worth it. Hindi rin mahirap lakarin. Ang comment ko lang is dapat siguro sa umaga tayo nagpunta para hindi ganun kainit. Wala rin kasi masyadong masisilungan dito. Also, mas enjoy and sulit pa if natapos natin ang walk 3. Kinailangan naming umalis na kasi may kailangan kaming ayusin sa airport na time sensitive. After that, bumalik na kami sa city center. We park malapit sa Rock Solid Inn kung saan tayo nagstay. Pero bago tayo pumunta sa next stop natin, tara at magpanamig at itry muna natin ang nire-rave nila Krisa and Josh na Thai milk tea. Nagre-rave sila about this Thai milk tea. So, try natin siya. Bili silang naubos. So, feeling ko masarap naman talaga. Ayun. Sarap, no? Sarap. Gusto ko. Masarap nga. After nun, maglalakad na lang tayo papuntang Lake Rotorua. Pero along the way, nakita natin tong Rotorua Eyesight Visitor Information Center na napakaganda nga naman. Napahinto tayo to admire it. Nga pala, Lake Rotorua ay isang collapsed caldera ng bulkan na erupted more than 200,000 years ago. Ang ganda ng sunset nila dito and ng boardwalk nila. Napaka-scenic and nakaka-relax dito sa lake. Nandito rin ang World War II memorial nila to honor Rotorua's war heroes. After nun, magdi-dinner tayo sa Eat Street dito sa Atticus Finch. Umorder tayo ng vegetable dumplings and steak. Ang masasabi ko lang is mahal na talagang bilihin anywhere. Buti at masarap naman ang mga na-order natin so far. And here we go sa ating last stop, dessert sa Lady Jane Ice Cream. And by the way, ito ang madalas natin gagawin sa New Zealand. Proud sila sa dairy products nila kaya itetest natin yan. Pero for our second ice cream dito sa New Zealand, so far, it delivered. Worth it. Okay guys, tikman na natin itong binili nating ice cream dito sa New Zealand. Kasi the best daw to, sabi nila Kuya Yosh. Let's taste it. Lasang caramel. Lasang caramel, pero hindi siya yung parang lasang caramel lang. Meron siyang lasang honey-ish. Parang gano'n. No? Parang gano'n siya. Ganito na yung kahapon. Tapos itong isa, Manukahan. cake and manok honey. Ito siya. Ito parang lasang mango. Pero lasang mango po yung akin. Hindi ko alam, hindi ako food reviewer. Kaya baka mamaya hindi valid yung part niyo. Pero meron ako natitikman ng honey. Yung honey,
Na usually kapag inilalagay nila yan, ganun pa rin, lalatahan pa rin. Kaya nagagets ko yung sinasabi ni Evan na lasa ng mango. Lasa siya ng fake, hindi siya lasa ng mango. Pero meron niya aftertaste. Yun yung aftertaste ng mango. Ganun siya, very strong. Super chocolate. Yung lasa. Sarap. Rich. Ano yung isa? Tapos may chunks ng chocolate. Gusto naman, kabayan kayo. Mano ka, honey? Eh, manukahani ka ba? Poki-poki. Ito pala, Hoki-Poki, nasa baba. Try natin. Pero sa ice cream nila, ito sarap. Medyo may kamahalan sa Eat Street and kahit yung mga restaurants na hindi doon located. Nasa 20 NZD pataas ang isang main course, pero as mentioned kanina, parang lahat naman ata after pandemic ay nagmahal na. Pero may mga mura pa rin dito, like yung sa fast foods nila. We checked the price dun sa McDo, yung Big Mac nila. Yan nasa around 9 NZD lang siya. And that's it for today's Rotorua vlog. Susunod na ang ating Christchurch vlog. Kaya if ayaw nyo mamiss yan, make sure na nakasubscribe ka dito sa channel natin, ring the bell beside it, and choose all para notified ka kapag uploaded na yon. If sa Facebook ka nanonood, don't forget to like and follow this page na rin. Kung meron kang questions, i-comment nyo lang below, or you can also follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!